I Jesus. Amen. Hallelujah. Ganyan na Jesus, meron po pa aming pong lahat, aming pong sasawa. Kami ay nagpapalamat siya naman po ang iyong mga nagpapalamat po na ilagasawa mga buhay. Kaming po niyo po mapapigil pa ang mga persubisila. Ang persubisila. Kapatid na Jesus, mamasugin po sa Jesus. Napakaraming po lang kaya rin. Dan ay sa po sa Diyo. Magpupo po na maghiwat na hindi po kapag natin mahalipigawak po kami ng wala sa magsadayan, ay na pagkaayuno, tunay na pananganya sa kanya mas kanya-kanila din po na pinagaling ang aking mahal na anak. Kaya maraming salamat po sa ating mahal na Panginoong Jesus. Yung hindi po papasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapala niya po sa aming buhay. Nandiyan po na tunay po, alam niyo po mga minamahal, sa pagbibigay, tunay siya susi ng pagpapala. Dahil noon po na hindi kami nakako namin ang nabigay, tunay na nandiyan po buhay dahil nandiyan po na ang aming bagyo. Ngunit alam niyo po, nung kami tuloy na alam niyo ng ating mahal na ang aming andyan po kami ako, kaya hindi niya po kami pinagkulang. At tagapakinig na tuloy na po, andyan po, hindi po nasusunap niya po tayo at dumabanal na Panginoon. Today po, po na nakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ng kapurihan pa sa salamat ay tuloy sa ating mahal na Panginoon Jesus po naman. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Sa pinagpalang patuloy niya, yung pong napakinggan, kung paano po sila pinagpala, pinagong lubos ng ating pinakamahal na panahon. Amen. Praise God. Atin naman po ibigay mo magkataon sa atin naman po beloved Brother Emmanuel Berry sa kanyang pong pinakamahal na Pastor Evangelist Lister Almeida. Alam niyo po, minamalapitin ako rin po ay problema ng aking nandiyan po minamahal kapag sila po ay aking po minumura. Minamahal na kapait ng ating pinakam nung po ay gawain ng ating kutsa sa gawain at tibagan bagay sila yaw parang nasisira ng bel ko ay minamahal ko ang pagbabago na ganap sa aking buhay. Minamahal ko akin lang kayo, minamahal ko ang arko. Alam niyo po, minamahal ng sumakay, minamahal ko ang sabi nila sa ating pagbuhan ng takot sa ating alam niyo po, alam niyo po, minamahal ko ang himala ng ating mahal na Pinoon ang nagpinao ganyan ating pinakam. Alam niyo po, minamahal dahil ang standby ito pong pagnoon sabi nila sa akin, minamahal ko makasakay dahil ako rin minamahal. Alam niyo po, minamahal ko ang aking ginawa. Ako pa ay nagpasting ng 5 days. Ang sabi ko, mahal na Pinoon, ano po talaga mahal ang layan niyo tayo po ay laging ng ating mahal na Pinoon. Nandiyan po yung ng ating mahal po sa ating mahal na Pinoon. Sa June po, ako rin po ay ng ating pinakamahal na Pinoon, aming magulang sa iyo. Ako rin po ay pagpapala mahal na Pinoon. Kaya nagpapasalamat Pinoon, bago po ako minamang buhay. Nandiyan po minamahal, walang kapayapaan sa buong isipan. Nung ako po minamahal ko ay maglingkod sa tunay na gawain ng ating pinakamahal na Pinoon. Nandiyan po minamahal ko. Ako rin po ay binago ng ating mahal na Pinoon. Tunay po minamahal, ako rin po ay papasalamat sa ating pinakamahal na Pinoon sapagkat natapos na po minamahal ko ang crusade sa dakon. Nandiyan po minamahal ko, pinagpahala ang aming krusada sapagkat minamahal ko. Sounding pa lang, minamahal ko. Then po ay sila po ay sumasama na po na sila po ay magpabudismo sa pangalan ng ating pinakamahal na Pinoon. Nandiyan po minamahal na napakaling, marami pong napakaling. Nandiyan po minamahal ko, mga bulag ay nakita, mga pila ay nakalakad, mga karamdaman ng lunas, minamahal. Nandiyan po minamahal ko ay pinagaling ng ating pinakamahal na Pinoon. Ganyan po minamahal kabait ng ating pinakamahal na Pinoon, minamahal. Kaya ang lahat po ng kapurihan, kaya salamat ay tayo sabi ng po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patuloy niya, yung pong napakinggan, kung paano po sila pinagpala, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Kaya sa ating po mga minamahal inibig na kababayan, makamtan po mga pagkapalang amin po nakamtan po rito, yung kagalingan ng karamdaman, katulad po ng yung pong nangyaring korsada na kung saan ilusad po sa Parin Isabela, at maging dito lang po nung nakaraang 29, 30, 31 sa party po ng Panigitarlak na kung saan ay mga kababayan natin nagpa-unlock sa invitation natin malapanoon, yung po mga bulag, mga mita, mga minamahal, yung mga may masakit na mga
cancer, ito po ay pinagaling din ating mahal na Panginoon, maging po yung foreigner na nandun na may skin disease, ito po ay nagbabaptismo at sa kahabang naman na panahon sa buhay. Amen, praise God. Kaya sa ating mga mag-ibig naranasan, makamtan po rito, ay wag lang po kayo mas lamang dito sa Radyo Pagkus kay amin niya na makadalo po sa aming po mga banal na gawain. Amen, praise God. At ating mga banal na gawain, every Wednesday, ating midweek service, 3 to 8 po tayo ng gabi. At pag-araw din po ng Biyernes ng ating overnight prayer meeting, 4:30 po ng Ang kasta may jobe. 190 or 190 dala niyo po mga sulat sa alagana ng Pastor with 11 Evangelist Willie Sad Almeida, 1152 Villaronet Road, Moriches, Quezon City. Amen, praise God. Puri po ating pinakamahal na panahon at tayo po muna makapakinig po ng papuring awitin sa ating pinakamamahal po sa Kristo. Ating naman papakinggan ng papuring awiting
po, beloved analyst and medicine sa makalangit na awiting ang Start of God. Patuloy po rin po nakikinig po sa bawang nagawin ito ng Jesus Miracle Hour. Ito po ihatid sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po rin po sa impilang po ng Radyo 1, DCME 1530 sa inyong matalapitan. At tayo po sa bahagi po rin po ng mga pinagpalamboy na po ito habang ako naman po binibigay ang susunod na magpasalamat at atin naman po beloved Sister Tess Canapio. Amen. Ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pagpapalang pinagkaloob niya sa aming buhay, na kung saan mga minamahal ang aking pong panganay na anak ay isang biktima ng mga grabing karamdaman, mga minamahal. Kung saan po noon, pag may nagtanong ko anong kanyang karamdaman, ang sagot ko po ay pakyaw, mga minamahal, dahil po sa dami ng mga grabing karamdaman dumapo sa kanyang pisikal pangatawan. Ito po ay nagsimula nung siya may 3 araw na gulang pa lamang na nagkaroon po siya, mga minamahal, ng cerebral palsy. Ito po ay isang karamdaman sa utak kung saan po naapektuhan ng mga sistema ng ating pangangatawan. At ganun din po, mga minamahal, nagkaroon po siya ng sakit sa puso na yung pong isang malaking ugat ng kanyang puso ay barado at maging ang sukat daw po ng kanyang puso ay masyadong malaki para sa kanyang edad at kakaiba daw po ang tibok nito. Ganun din po na ang buong kaliwang bahagi po ng kanyang katawan ay may postpolio, mga minamahal, kung saan hindi po niya nakikilos na maayos ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. At meron din po siyang scoliosis. Ito po yung pagliko ng buto sa likod, mga minamahal, kung saan na andyan na sinabi sa amin na pag umabot ng 40 ang kanyang angulation, siya po i-operan, kung hindi ay magiging gulay na lamang po ang aking bilabid na anak. At ganun din po na may asthma po siya at mahina rin po ang kanyang pulmonya, mga minamahal. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, wala akong alam na asahan kundi ang mga doktor. Talaga pong dinala ko po siya sa iba't ibang espesyalistang doktor, maging sa mga malalaking ospital sa lugar ng Maynila, mga minamahal. Andiyan po ng pag-asa na siya gumaling. Subalit, mga minamahal, andiyan po na sinabi ng isang head neurologist sa isang malaking ospital sa Maynila na wala ng pag-asa ang aking bilabid na anak kundi siya ay maituturing ng isang retired date. Mga minamahal, napakahirap tanggapin bilang isang ina. Subalit tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil tunay na may mga karamdaman na ipinagkakalob sa atin, hindi upang ikamatay, kundi upang ikalwalhati ng kanyang dakilang pangalan. Praise God, hallelujah. At tunay po nang tanggapin ng aking anak ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kanyang dating mahinang katawan, mga minamahal, ang sinasabing retired date noon, mga minamahal, tunay na pinagaling at pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God, hallelujah. Noon, mga minamahal, hindi siya pwede lumiban ng pag-inom ng gamot dahil magiging mapanganib sa kanyang buhay. Tunay, mga minamahal, nang tanggapin niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang kanyang Diyos ng tagapagligtas, ni isang gamot, mga minamahal, wala na po siyang iniinom ngayon. Maglilimang taon na kami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na ang kagalingan, kalakasan na ipinagkaloob sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, walang gastos, walang tusok ng karayom sa kanyang katawan, walang nagsabi na siya hindi nagagaling. Tunay, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, walang imposible. Ang mga grabing karamdaman, tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganun din po ang pagbabago sa aming buhay, kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, maging ang aking bunsong anak na nagkaroon ng grabing tikdas, mga minamahal. Tunay po na siya lang po nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsumamo. Instant, mga minamahal, ang grabing tikdas, lagnat, inalis po yan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po ang lahat ng papurit pa sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga kapatid. Sa pinagpalang patuloy niya, yung mga napakinggan kung paano ba sila pinagpala, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Pastor Cristo. Kaya minsan pa sa ating minamahal inibig ng mga kabayan, nais po namin minamahal gilgala ng Pastor Evangelista na kayo pagpalain, kayo amin na niya na makadala po sa aming pong mga batang gawain sa araw po ng Miyerkules, mga minamahal, ating midweek service, 3:30 po ng gabi. Araw din po ng Biyernes ang ating overnight prayer meeting, 8:30 po ng gabi hanggang 4:30 po ng umaga. Araw naman po ng Linggo, alas 6 po tayo hanggang alas 5 naman po ng hapon. At yan po 3 beses na dinaraos sa KB Amoranto Sports Stadium sa Roses Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantranco Terminal. At tayo po naka-live streaming din po every Friday and Sunday. Please log on our website www.gmcim.org. At pag-araw din po ng Lunes hanggang Linggo, Sabado mamang ang ating pong radio program dito pa rin po sa Radyo 1, DCME 1530 sa inyo po matalapitan. Praise God. At ang ating din pong, yan po 11 to 12 po ng ating gabi. At ang ating naman pong TV program, naman po tayo pinaka-hook up din po. At yan po ay araw naman po ng Sabado. Yan po ay nagsimula ng 11:45 po ng gabi hanggang 12 po ng umaga.
At ang ating bilang tinapos sa mga naganais po magkapanalangin for prayer and counseling, 0192019, 0192019. Amen, praise God. At basta po tayo magpo sa ating pinakamamaraparan bago po tayo makapakinig po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ating mapakinggan naman po rin awiting walang imposible sa Diyos. Ito naman behitin sa ating pong bilabid lalay. Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan yun? Sa Kanya'y lumapit. Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng loob. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo pa'y kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Capital Broadcasting Center. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagpabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapanunghanang mo sa AM. Ito ang DCME. 15:30. Noong alas 11:31 ng gabi at sa oras pong titid, ako na po sa pinakamahalagang bahagi natin panalagawan. Ito naman pong pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan pong pagkataon. Akin na po pinagkakalop sa ating pong beloved Ordiong Preacher, Ralph Blanco. Praise the Lord! Purihin nating mahal na Panginoon. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill. Praise the Lord. At ako rin po minamahal ay unang Diyos sa lahat, nagpapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at dakilang Diyos at tagapagligtas na pinagbubukalan ng ating masaganang buhay, malayang pangal, salita ng ating mahal na Panginoon, pinagpalang buhay, masaganang buhay, higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. At yun po, mami na mahal, ating pong binabati at nagbibigay galang po tayo sa ating minamahal, ginagalang po Listo, Wilde, Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God, they will always treasure and remember
the blessed memories of beloved Honorable Pastor Linis Almeda, maging sa kanilang beloved children, beloved family. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, sa lahat ng ating mga minamahal kababayan na sumusubaybay ng Jesus Miracle Hour. Tayo po mga minamahal ay pagdaling dumalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. O mapagpala po namin mga Diyos na mapilan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, kami po tumutulog sa banal at trono ng biyaya at tumihiling, mahal po niyong patnubay sa garakin, wala pa akong magagawa, mahal po Panginoon. Subalit sa pangalangin na aming minamahal, kinagalabang lista, your end-time prophet, mahal po inihiling po namin ang iyong paglangis, yung mga salita at mag-usap pa po sa lahat ng aming minamahal, mga kababayan, buksa mo kalang puso't isipan sa mabuong katutuhan, alisin mo at mga linlang at mahadlang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon minamahal at dito po sa banal na kasulatan, makita po natin mga minamahal gaano kahalaga ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay maging gabay po natin mga minamahal sapagkat mayroon pong mga taong they challenge the authority of the scriptures. Hindi po sila naniniwala mga minamahal. Hindi po nila iniisip o sinampalatayanan na ito po ay makapangyarihan. Yung iba ay sinasabi nilang gawa lang ng tao yan. It's just another book. O yung iba naman, not all of the Bible is true. Ganun po ba mga minamahal? Mayroon po silang mga pananaw. Subalit, ang salita niya ng ating mahal na Panginoon ang magpapaliwanag, mga minamahal. We will be answered by the Holy Bible itself. 2 Peter chapter 1, verses 20 to 21, napakadelikado, mga minamahal, na pag-alinlanganan ng salita ng ating mahal na Panginoon. At kinakailangan ito po may paliwanag na lubos sa ating minamahal mga kababayan upang hindi po sila tuloy-tuloy malugmok at nakakatakot mga minamahal ang ganti ng ating mahal na Panginoon. Ating pong buksan mga minamahal. Dito po si Kalawang Pedro, kabanatang 1:20 at 21. Na malaman mo na ito na alinmang propesya ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang propesya kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangagudyukan ng Espiritu Santo. Amen. Holy men of God. Mga minamahal, pagaman tao ang sumulat niyan, subalit they were inspired by the Holy Ghost. They were inspired by the Holy Spirit. So ang author pala mga minamahal ng salita ng ating mahal na Panginoon, the Bible, ay ang ating mahal na Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. The author is the Holy Spirit. Gumamit lamang ang mahal na Panginoon ng kanyang mga instrumento na tao para isulat ang mga salita ng Diyos. Right. Mga minamahal, na sinabi dito, holy men were inspired by the Holy Spirit. Holy, mga banal na tao. So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi ko sino-sino lang. Amen. Marami pwedeng gumawa ng libro dyan, mga minamahal. Sa katutak ng mga libro, walang katapusan ng bilang. Hanggang ngayon, kasalukuyan, may imprint ang mga libro. Subalit walang papantay sa Bible. Walang papantay sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. It's a perfect book, mga minamahal. At ang kaibahan ng Biblia, the words are powerful. Ang salita ay talagang makapangyarihan at naganap. Ang mga salita ay totoo. Amen. Makatotohan ng lahat, mga minamahal. It's a perfect book. Walang tatalo. It's the bestseller. Ang salita ng ating mahal na Panginoon. Yung nga lang, talagang matuwid ito, mga minamahal. At sa mga liko, ayaw po ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil itutuwid ka nito eh. Hebrews chapter 4, verse 12. Ating basahin, mga minamahal. Dito po sa Hebreo, kabanatang 4 at ang talata po ay 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas sa alimang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Buhat ang salita ng ating mahal na Panginoon. The word of God is quick. Amen. Kaya kapag ito po'y nababasa ng mga taong taliwas ang ginagawa, abay, nasusunog po sila. Nakukonsensya. Mga minamahal, ayaw ang hawakan ng Biblia. Ayaw pag-usapan ang salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat ay
talagang sinusunog sila ng kanilang konsyensya. Sapagkat buhat ng Diyos. Powerful. Makapangyarihan. Nangungusap po ito, mga minamahal. At kapag hindi ka tumitigil sa iyong kasalanan, mga minamahal, talagang masama sa iyo ang dating ng salita ng ating mahal na Panginoon. Subalit kapag ito, mga minamahal, ay sinimulan mo ng tahakin ang landas ng katuwiran, o nagtakot sa ating mahal na Panginoon, napakatamis ng salita ng ating mahal na Panginoon. Doon lamang ito masakit at masama ang dating sa may sakit ang kaluluwa. Mga minamahal, yung ketong ng kaluluwa, which is sin, kasalanan, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, ay talagang kinakailangang ating maipaliwanag ng lubos sa ating mga kababayan. Sapagkat talagang kumikilos ang dyablo para lansihin. That's right. Ang mga tao, mga minamahal. Katulad po niyan, ay talaga namang napakaliwanag sa banal na kasulatan, homosexuals will have no part in heaven. That's right. Lake of fire po talaga yan. Hell po talaga ang mga homosexuals and lesbians. Mga minamahal, yan po ang sabi sa banal na kasulatan. Kaya ang tao po, mga minamahal, ay inaaralan salita ng ating malabay para sila yung anumbalik. Amen. Sa ating mga Panginoon, mawala ang pagkabakla, pagkatomboy, mga minamahal. Ito po ay dakilang pag-ibig. Mga minamahal, ayaw ng ating malabay mapapahamak kahit isa. Gusto ng ating mahal na Panginoon ay makapanumbalik. Binibigyan ng chance ng ating mahal na Panginoon. Nakakatakot, biro mo. Yung mga doubters, maaari, mabigyan po natin ng reason why. Mayroon po silang reason bakit sila nag-doubt sa salita ng ating mahal na Panginoon. Because they are not in the truth. Wala sila sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Hindi nagaganap ang salita ng mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Ayun, nag-rebel din na sa salita ng Diyos. Subalit, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon nagpupumilit. Nag-uutos ng kanyang matotoong lingkod. Sa magitan ng kanang lingkod, nangungusap, patuloy na nangangaral sa salita ng Diyos. Our beloved Honorable Evangelist, Wellness Brother Almeda, beloved Honorable San Pastor Lines Almeda, ang salita ng Diyos na purong-puro, laki pang kapangyarihan ng ating mahal. Na kapag ikay sumampalatay, magbakta ang iyong buhay. Ikay sumampalatay, gagalingin ang karamdaman. Malutat ang mga problema. Maging maligaya ka. Magbubunga sa iyo ang fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. Against such, there is no law. Mga naman, mayroon po isang case story. True. Ito po yung totoong istorya ito, mga minamahal. At maaari dito binabase ng mga minamahal natin, mga homosexuals and lesbians. Kung kaya sila po yung nagpapatuloy dyan, mga minamahal. Isang pamilyang maligaya. Maligayang pamilya po ito. Ama, ina, at 4 na anak. Pagkatapos yung kanyang isang anak, 2 babae at 2 lalaki. Yung kanyang isang anak ay lalaki. Tinatago niya, he was a homosexual. Nandoon po sa kanyang puso na nais niya lumaya, maging malaya na maisagawa niya yung kanyang nais sa kanyang pagkatao. At ito po ay nalaman ng kanyang mahal na ina. Nung malaman ng kanyang ina, hindi po niya matanggap. Yung kanyang anak ay homosexual. Kaya pinapangaralan niya yung kanyang anak. Sa magitan ng Bible, sa magitan ng Word of God, ini-explain ng kanyang mother na anak kong masama yan. Mapunta ka sa impyerno, etc. The Word of God. Subalit mga minamahal, ang kahindik-hindik na pangyayari, yung anak hindi nakayanan, nagpakamatay yung kanyang anak na homosexual. Grabing dalamhati yung kanyang ina, mga minamahal. Alam niya, deep in her heart, alam niya na yung kanyang anak ay nasa impyerno na. Dahil alam niya ang salita ng ating mahal na Panginoon. So, natotorment yung kanyang mother. Hindi niya matanggap. Paano nangyari itong bagay nito? Nagpa-counsel ngayon siya, mga minamahal. He met somebody. Nagpa-counsel siya. At pagkatapos, pinaliwanag sa kanya itong nag-counsel sa kanya, mga minamahal, nagpayo sa kanya. Ginustify ang mga homosexuals na kinakailangan sila ay pagbigyan. Kinakailangan wag silang pigilin. Mga minamahal. Nakipagtalo yung mother.
Sabi niya, hindi po pwede. Ang salita ng Diyos, ganito ganon. Mga minamahal, bawat salita ng Diyos na kanya sinasabi doon sa nagpapayo sa kanya, ay mayroon ding nakahandang sagot. Grabe, mga minamahal. Talang ginamit din ni Satanas. May handang sagot. At isa sa mga sagot, tao lang na may gawa ng Biblia. Yarang blasphemy, mga minamahal. Hindi matanggap ng mother. Hindi talaga matanggap ng mother niya. Kaso isang araw, pinuntahan itong mother na ito ng mga nanay. Alam mo, marami pala sila. Ng mga nanay na mayroong mga anak na homosexuals and lesbians. Nagpaliwanag patungkol sa kanilang karanasan, sa kanilang mga anak, inunawa daw nila ito, pinapayaan nila, nagpatuloy, at silang masaya, nabubuhay sila, nagpapatuloy. Nakumbina, brainwash ngayon yung mother, mga minamahal. At yung mga verses na dating pinapangaral niya sa kanyang anak, na pinagdidikit niya doon sa kwarto, mga minamahal, dahil na brainwash na siya, pinagtatanggal niya ngayon. Kung hindi ko tinorment yung aking anak, sinisisi niya ang sarili niya, sabi niya, kung hindi ko tinorment sana yung aking anak, at piniyagan ko na lamang sa kanyang malayo, paging homosexual, hindi sana siya nagpakamatay. Buhay sana siya ngayon. Masayang kami magsama-sama. Mga minamahal, dapat daw pala pinagbigyan niya. Yun ang naging leksyon ngayon na sinusundan ito. Mga minamahal, nitong mga homosexuals and lesbians na hindi po nila alam, mga minamahal, yung kanilang pag-sympathize sa experience na ito ay talagang magbubulit sa kanila sa impyerno. That's right. Paano hindi mangyayari yan? Iwala nga sa katotohanan. Kaya totoo, di ang isa ng malapahinan ng aral. Katulad dito, aminamahal, ang mga homosexual dito sa Jesus Miracle Crusade, binago na ng malapahinan. Lesbians, homosexuals, binago dito ng ating malapahinan. So malaki ang pag-aaral naman ikay nakakilala sa buong katotohanan ng gawain ng ating malapahinan. Kaya nagkarap ang bagay na yan, nagpakamatay siya dahil wala sila sa katotohanan, mga minamahal. Inudyo ka ng demonyo. Para ito naman maging istorya, para, mag-sympathize yung iba. O, tignan mo, kayo dapat talaga pabayaan. Mayagpag ngayon ng kaaway, Pablo. That's right. At pagkatapos, ayun na naging end ng story. Na ang moral lesson, pabayaan sila na isagawa yung kanilang nararamdaman. Mga minamahal. What a blasphemy. That's right. Mga minamahal, tahasan po itong pagtalo na sa impyerno. Subalit ang sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, Romans chapter 8 verse 1 and 2, napakalaking pag-asa sa ating mundo ngayon. Amen. Napakalaking ng ating malapit. Napakalaking ng loving God. Romans chapter 8 verses 1 and 2. Dito po sa Roma, Kabanatang 8, 1 at 2. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na hindi lumalakad sa laman kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. There is now no condemnation. Wala nang katulan, hindi ka na mapunta sa impyerno if you are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Na lumalakad hindi sa laman kundi sa Espiritu. That's right. Amen. Matuwid na pamumuhay. Sapagkat ang sabi mo dito, for the Lord Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Mayroon pong batas, mga minamahal, ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus. Ito nagpapalaya sa paggawa ng kasalanan. At ang sabi po sa banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa impyerno, tagat-tagatang apoy. Mga minamahal, makalaya dito sa paggawa ng kasalanan, dapat tanggap mo Espiritu ng ating mahal na Panginoon Jesus. Romans chapter 6 verse 16. Mga minamahal, alam po ba natin, mga minamahal, na kung kanino tayo nag-submit, yun ang ating Diyos. We are servants to whom we obey. Ating pong basahin, mga minamahal, Roma 6:16. Dito po sa Roma, Kabanatang 6, talatang 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na alipin upang tumalima siya at kayo yung mga alipin na niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa
sa pagiging matuwid. Tignan niyo mga minamahal. Whose servants are you? Mga minamahal, kanino po tayo nagpapaalipin? Mga minamahal, kung sino sinusunod mo, alipin ka nun. That's right. Alipin ka ng homosexuality. Alipin ka ng lesbianism. Mga minamahal, yun ang iyong amo. Nakakatakot, mga minamahal. So, ang kaaway ng Diyos. Samantalang, kung ikaw matuwid ang pamumuhay, sino ang nagpapalipin? Kanino ka nagpapalipin? Sa ating magpapalipin. Kanino ka ngayon magpaalipin? Mabuti sana, mga minamahal, kung sa impyerno, matutulungan ka ni Satanas. Pare-pareho lang na masusunugin nun. Mga minamahal, si Satanas wala rin. Ngayon, parang akala po natin ay may tutulong sa atin yan. Mga minamahal, namamayagpag siya ngayon. Samantalang parang masayang-masaya ang buhay ng taong nagkakasala. Pag naitapon niya sa impyerno, si Satanas na yung na umalipin sa iyo, wala ring may tutulong, mga minamahal. Pare-parehong susunugin. Pare-parehong nagngangalit ng ngipin. Pare-parehong nagdadalamhati ng walang hanggan doon sa impyerno dagat-dagatang apoy. John chapter 8 verse 34. It's a great warning, mga minamahal. We have to decide. That's right. Sino? Kanino tayo magpapaalipin? Sa kasabihan? At pagkatapos kay Satanas? At pagkatapos sa impyerno? O magpaalipin sa katwiran? Sa katwiran ng Diyos? At for the wages of sin is death in hell, but the gift of God is eternal life in heaven, forever and ever. Happiness and peace and joy na wala ng katapusan. Mansions in heaven. Angels will serve you in heaven. Anong piliin mo, mga minamahal? Ating basahin. Dito po sa 1 Kabanatang 8, talatang 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Yes. Wala po tayong pwedeng isalag, mga minamahal, sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga yung iba ayaw nilang basahin. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Whosoever committed sin is the servant of sin. Alipin. Alipin ng kasalanan. So, Anong ibig sabihin ng alipin ng kasalanan? Wala ka ba? Papayag ka ba niyan? Mga minamahal? Na wala ka magawa? Hindi ka malaya magagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapat ikaw ay pinabayaan mong sarili mong nakatali. Mga minamahal, is servant of sin. Parang akala mo'y malaya dahil naghahalakha ka, di tumatawa Subalit habang dyan po, habang hindi pa po dumarating ang paghukom, nandiyan pa sila tumatawa. Subalit, pag binagyan na po ng toldok yan ng ating dakilang lumikha, that's the time na talagang wala ng katapusan ang dalamhati sa impyerno. so hi. Romans chapter 7 verse 15 up to 20. Mga minamahal, mayroon pong problema ang tao. Kinakailangan alamin po natin ang Amen. mga minamahal, at ilantad po natin at papaano ito lutasin, mga minamahal. Hindi po lang basta lampas-lampasan, hindi lang pong basta pakinggan sa kaliwang tenga, palabasin sa kanan. Hindi po, mga minamahal. Lutasin po natin ito para pag ito'y namutan, tapos ang problema. Subalit kapag habang ito po ay nandyan ang problema, walang kalutasan, mga minamahal, wala ring katiyakan sa iyong kaligtasan, sigurado ang karagat-dagatang apoy. Ating basahin Roma 7:15 hanggang 20. Dito po sa Roma, Kabanatang 7, talatang 15 hanggang 20. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nagsasabi, paano nakakalam ang taong ito na makarunungan gayon hindi naman nag-aral kailanman? Excuse me po, dito sa Romans chapter 7 verses 15 up to 20. Dito po sa Roma, Kabanatang 7, 15 hanggang 20. Amen. Roma, Kabanatang 7, talatang 15 hanggang 20. Sapagat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman,
Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinabuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. That's right. Kaya nga ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, ay hindi tumira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapwat ang paggawa na mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Amen. Ito po, mami, na mga problema ng tao. Ang tao, nung sinilang sa mundo ito, minana po niya yung sin nature, sinful nature, sa una nating magulang na si Adan at si Eva. Kaya ang tao, kapag sinilang po yan, habang lumalaki, hindi mo natuturuan magkasala, magkakasala talaga yan. Because yun po ang namana po natin, mga minamahal. Simula na magkasala ang ating unang magulang, minana na po ng tao yan. Kaya kinakailangan kung hindi, mananatili kang alipin ng kasalanan, mga minamahal. Kaya ayaw mo man magkasala. Alam mo, ang kautusan mabuti. Alam mo, deep in your heart. Sapagkat ikaw mismo, kapag inuusig ka na lang yung budhi, mga minamahal, yan ang nagsasabi na mabuti ang mga kautusan ng Diyos. Right. Subalit, bakit hindi mo magawa? Sin nature. Right. Yung nanatili dyan sa iyong puso, sa iyong pagkatao na makasalanang naturalesa ng tao. Kinakailang ito ay mawala sa magitan ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Sa magitan ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, magkaroon ka ng pangyarihan. Mapalayas ang paggawa ng kasalanan, mga minamahal. You become a born again Christian. Amen. Ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihan labanan ng kasalanan sa magitan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Acts chapter 1 verse 8. When the Holy Ghost has come upon you, you shall receive power. Magkaroon ka kapangyarihan. Amen. Na yung iyong laman, hindi mo sundin. That's right. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Kapag sinusunod mo ang iyong laman, kamatayan ang iyong kaluluwa. Subalit kapag sinunod mo, Espiritu ng ating mahal na Panginoon, life, kapayapaan, kagalakan, buhay, na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ito po, maminamahal, ang sinasabi sa Banal na Kasulatan na problema ng tao na kailangan masolusyonan, maminamahal. Hanggat hindi nawawala yung sinful nature, yan po ang maging salarin kung bakit ang tao ay ibinubulit sa impyerno at dagat-dagat ako. Kahit anong hampas mo sa iyong likod, hindi po yan ang solusyon. That's right. Mga minamahal, tuwing mahal na araw, at magkaroon ka ng mga resolution dyan, etc., sinisika mong gawin. Sinisika mo maging mabuti, maging mabait, hindi mo magagawa yan hanggat wala dyan ang Espiritu ng ating mahal na Panginoong Isus. Sapagkat sabi, paminamahal, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi mo kayang gawin, wala kang kapangyarihan, alipin ka ng laman, alipin ka ng pita ng laman, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Roma Kapitulo 8, versikulo 9, mga minamahal. Dito po sa Roma, kabanatang 8, at ang talata po ay 9, ito po sinasabi ng Banal na Kasulatan. Datapat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino ay walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Tignan niyo, mga minamahal. Paano ko tayo magiging alipin ng katwiran kung hindi tayo pag-aari ng ating mahal na Panginoon? Kailangan mo na tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon Kristo. Pag pumasok sa iyo Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ikay maging alipin ng katwiran. Magkaroon ka ng kapangyarihan ngayon. Malaya ka na. Ay, yung ayaw mong gawing kasalanan, talagang hindi mo na magagawa. That's right. Mayroon ka ng kapangyarihan. Mga minamahal. Subalit hanggat wala dyan ang Espiritu ating mahal na Panginoong Isus, wala kang kapangyarihan. At yan ang magbubulit sa impyerno at dagat-dagatan po. Mga minamahal. Yan po ngayon ang kumakalat
justification, mga minamahal, para sa ating minamahal na mga kababayan, homosexuals and lesbians all over the world. Parami ng parami. Nakakatakot, mga minamahal, just like Sodom and Gomorrah. Subalit narito ang tunay ebanghelyo ng kaligtasan. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Yesus Kristo upang magkaroon kayo ng kapangyarihan, upang hindi kayo maipulit sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, where worms die at not, and the fire is never quenched. Dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa magitan ng panalangin ito, mga minamahal, tanggapin niyo po ang ating pinakamahal na Jesus. Our dearest Jesus loves you. Ayaw na mahal pa yung mga mapapahang. Ayos ng ating dakilang Diyos. Lahat ay maging maligaya at maging tagapagpala ng buhay na walang din. Sumunod kayo sa panalangin ito ngayon. Kasama ko tao sa pusong pagsisisi sapagkat lahat ay nagkasala, walang matuwid, walang kahit isa. Dakilang papagpala Diyos na makapayanan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. At ako'y lubos na nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag po mapagpala po namin, Ama. Sa pangunadalangin ng aming na mahal kinikalawang listo, Wildes, Radal, Medea, UN-Time Prophet, patawarin po sila, isulat mo ka lang pangalan sa aklat ng buhay at gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, at iligtas mo rin po at ang kalamal sa buhay. Panghawakan mo sila at magpatuloy sila maglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Kung kayo po may mga karamdaman, may mga bisyo, may mga problema, nais yung makalaya dito, nais yung proteksyon sa mga kalamidad, proteksyon sa lahat ng mga trahedya, pag-iingat ng ating mahal na Panginoon, tayo po may kasutong pumalangin, mami naman. Narito po kami mahal na Panginoon sa aming mga pangailangan. Hallelujah. Sa pangunadalangin, aming na mahal, kinigalawang lista ng aming sinasaway. Lahat naman sa mga espiritong karamdaman, mga problema, mga bisyo, lumayas ka sa mga Panginoon. Pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, be healed, be healed. Be healed, be blessed right now in the name of Jesus. Di masong cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Be healed, be blessed right now in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating mahal po. Kami po ay pansamantala nagpapaalam sa panguna po ng ating minamahal, kinigalimong listo, Wildes, Radal, Meda, our loving God and time prophet, ating minamahal, kinigalimong San Pastor Linas, Meda, beloved children, kami po muna yung nagpapaalam. We love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po, and good night. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Lord, yung preacher, Rob Blanco, niyo po napakinggan ang purong ebanghelyo, kaligtasan, mga naman ko, napakalaga po ng salita ng Diyos sapagkat dito po ay meron tayong kaligtasan pag ating po ingatan na mainam ang salita natin pinakamalang panahon. Amen. Praise God. Kaya po muli sa ating minamat inib ng mga bayan, ang banyaya po namin minamat ikinaga ng pastor. Amen. Praise God na kayo pagpapalain din ating mga panahon. Ating pong matalagawin every Wednesday, 3 to 8 po ng gabi, araw din po ng Biyernes, 8:30 po ng gabi hanggang 4:30 po ng umaga. Araw po ng Linggo, alas 6 po tayo ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At tayo po yung naka-live streaming. Di po, please log on our website, www.gmcim.org. At yung pitagtong beses na dinaraos sa KB Amarante Sports Stadium sa Rosas Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantrango Terminal. At ang ating Dimon TV program every Saturday, 11:45 po ng gabi hanggang 15 po ng umaga. Tayo nakahukap din po sa ating webcast. At ang ating radio program dito po rin po sa Radyo 1, DZME 1530 sa inyong matalapitan mula Lunes hanggang Sabado, alas po ng ating gabi. At ang ating po bilang telepono sa ating pastoral house, 0193019, 0193019. Sa mga nais po magpadala po ng liham, pwede niyo po i-address niyo po mga sulat sa aming minamahal kinagalang ng Pastor Evangelista, Will D.E. Almeida, 1152, Villaronet, Rolling Hills Subdivision, sa parte ng Mariches, Quezon City. At lubin po natin mga panahon, sa ganito pa rin po yung oras at yung pila, muli tayo magkakapiling sa papawid, so palipan samantala, sa pangunang panalangin po namin minamahal kinagalang ng Pastor Evangelista, Will D.E. Almeida, kami pasamantala nagpapaalam, we love you so much, but our dear Jesus loves you more and more and more. Broadcasting live from the Capitol Broadcast.